Kuya Francis. Pwede niyo po akong tawaging Kuya Francis. At kamusta po kayo? Kamusta po? Ayan, I hope that everyone is okay and fine. At salamat po sa Diyos sa hapon po na ito na tayo po ay muli makapagsama-sama para lumapit kay Lord, to worship Him, to praise Him, and to encounter Him this afternoon. At naniniwala po ako na hindi po nagkataon na tayo po ay nandito. Naniniwala po ba kayo? Hindi po nagkataon na tayo po ay nandito sa lugar po na ito. No? God has a purpose for all of us sa oras pong ito. At palagi pong wala pong nagkataon sa Panginoon. And this afternoon, ating pong pag-uusapan yung ating pong topic about vision comes first from prayer. Ang pangitain ay una nagmumula mula sa panalangin. And ito pong nakarang mga week, no, from the preaching po, no, ating pong mga natutunan, yung about sa embracing discipline. Mahalaga yung disiplina sa ating pong buhay. Sa lahat po ng ginagawa po natin, napakahalaga po ng disiplina. And last week, si Ate Ana, kanya pong napaunawa po sa atin about the danger of laziness. No, sabi niya, bilang katiwala ka ng Diyos, dapat masipag ka dahil tayo po ay katiwala ng Panginoon. So sino po dito, nandito po last week sa ating pong last Sunday po na topic. No? So marami po sa atin. No? And this afternoon po, yung topic po natin, the vision comes first from prayer. So ito po ay nakaugnay doon po sa ating pong series na Prayer and Vision Sundays. So mapansin po ninyo, sa buong taon po ng 2025, ating pong parabang kinalat yung ating pong series na ito, special series na Prayer and Vision Sundays. So ito pong topic po natin ngayong hapon, ito po ay naiiba ng series po sa last week. So ito po yung very special po na tema, topic po para po sa atin. Kinalat po natin ito sa buong taon ng 2025. And for this afternoon, vision comes first from prayer. Ayan. So gusto ko pong makita, sino po dito yung first time na ating pong nakasama? Pwede po bang tumaas yung kamay, yung mga first time? Ating pong kasama po ngayong hapon. Meron pong first time, meron dito, sige po, ating pong balakpakan ng Diyos sa buhay po ng mga first timer. Sige po, malakas sa palakpak kay Lord. We thank God na amin po kayong nakasama ngayong hapon at kami po ay natutuwa na makasama po kayo at meron pong plano ang Diyos sa buhay ninyo. So, salamat sa Panginoon sa bawat first-timer po na ating pong nakasama. This is Sons and Daughters Worship. So, ngayon pong hapon, napakaganda po ng ating pong pag-uusapan. The vision comes first from prayer. Ang pangitain ay nagmumula, dumarating ng una mula sa panalangin. So yung ating pong key verse, Jeremiah 33 verse 3. Sige, next slide. Jeremiah 33 verse 3. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Sa Filipino, ang sabi, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. So ito po yung ating pong key verse sa hapon po na ito about the vision comes first from prayer. So yung verse po na ito, tignan po natin yung konteksto nito. Ano ba yung nangyayari sa panahon na ito? At ano ba yung mensahe nito para po sa atin? So, ngayon pong hapon na ito, ating pong malalaman about vision comes from prayer, kung bakit ba mahalaga na ang prayer, ito yung first step, unang hakbang natin upang tayo ay makalakad, makasulong sa plano ng Diyos at sa kanyang gawain sa ating pong buhay. Bilang tinawag ng Diyos, bilang individual man o bilang church, at manawaan po natin ano ba yung mga panganib o danger ng walang panalangin at tayo ay namumuhay sa Panginoon at sa kanyang plano. At ang tatlong pundasyon kung paano tayo
mamuhay ng prayer comes from prayer. Vision comes from prayer. So yun po yung ating pong malalaman sa hapon po na ito. So dito po, sa key verse po natin, sa Jeremiah 33, verse 3. So ito po ay sinulat ni Prophet Jeremiah. Siya po ang nagsulat nito. And sa Bible po, kung ating pong mabasa yung Bible, bawat author ng Biblia, they are inspired by the Holy Spirit. So hindi po basta simpleng salita lang, basta simpleng naisulat lang, pero every author of the Bible is or are inspired by the Holy Spirit. So ito po ay galing sa Panginoong Diyos. Ito po ay galing sa Panginoon. At ito po, si Prophet Jeremiah, siya po ay nagsulat ng talatang pong ito. Si Prophet Jeremiah, siya po ay isang propeta. At nung time po na ito, itong chapter 33, sobrang dilim. Sabi, during a dark time in Judah's history. So, nasa lugar po sila ng Judah, sa bayan ng Judah. At sobrang dilim. Ibig sabihin, yung po yung panahon na sila po ay sinasalakay ng Babylon. At sobrang daming kaguluhan, sobrang daming kasirahan nangyari po sa lugar po nila. Si Jeremiah po ay nakakulong sa court of the guard. So imagine mo, no, si Jeremiah, nakakulong siya habang sinusulat ito. Inspired siya by the Holy Spirit. At dito po, maunawaan po natin na sa panahon po nila, si Lord, siya po ay nagpapahayag ng paghatol o judgment sa Judah. Kasi po yung time po na yon, ang Judah, patuloy sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan at paghihimaksik at rebellion. So si Lord, kanyang pinapangako na mayroong future restoration sa kanyang bayan. Mayroong pagbabalik doon sa kanyang mga tao. So tiniyak ng Diyos kay Jeremiah na ibabalik niya yung kagalingan, kanyang papagalingin yung kanilang mga buhay, kanilang kabuhayan, yung kasaganaan sa Judah. Promise ni Lord na pagbabalik mula sa pagkatapon dahil sila po ay mga itinapon po, yung mga from the people of Judah. At pinapangako ng Lord na babalik sila sa kagalakan in the joy and worship to God in their land. So yun po yung konteksto nung verse po na ito. At pinapangako ng Lord na darating yung Messiah, yung tagapagligtas, mula sa lahi ni David, a righteous branch, the Messiah from David's descendants. Ngayon po sa verse na ito, tignan po natin yung bawat word ng verse po na ito. Sabi dyan, una, call to me. Sabi, tumawag sa akin. Ibig sabihin, God invites His people to pray. So tayo po ay tinatawag ng Diyos na manalangin. Ito po ay personal na tawag po ng Panginoon sa atin na sabi, hanapin mo ako, kausapin mo ako. And sabi, I will answer you. Sabi, call to me and I will answer you. Sabi, ibig sabihin po na si Lord, hindi niya po, siya po ay palaging sasagot sa atin. So kapag po tayo nagpipray, ang Panginoon ay kanya pong sagutin tayo sa panalangin. Hindi niya po pinapawalang bahala yung prayer mo. Kaya tumawag ka sa Panginoong Diyos at ikaw ay pagpapalain niya. God listens and answers our prayer. So tayo po bilang mga born-again believers, tayo po ay maaaring lumapit sa Panginoon ng boldly to come, to approach through the Lord Jesus Christ. And sabi sa verse, come, call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things you do not know. Ibig sabihin, sabi ng Lord, ihahayag ko mga bagay na lampas sa iyong pangunawa ng tao. So mayroon po mga bagay na hindi po natin nalalaman. Mayroon po mga bagay na hindi po natin nahanap. Pero ang Panginoon, bibigyan po tayo ng pangitain sa ating pong mga buhay. So sabi po dito, maunawaan po natin na kapag po tayo nagpipray, bibigyan tayo ng Panginoon ng pangitain para po sa ating buhay. So in this verse, God invites us to pray. God answers our prayer. And God reveals things that can be learned elsewhere through prayer and through His Word. Yung halimbawa, kapag mag-pray ka, Panginoon, ano po ba yung kalooban mo para sa akin? So sa verse na ito, yung kanilang sitwasyon, kahit mukhang walang pag-asa, diba kanina sa worship, ating kinanta, in the darkest night, sina Jeremiah, sobrang dilim ng buhay nila.
So, ikaw ba, nakaranas ka ba ng napakadilim ng buhay mo? At ng Panginoon, ikaw ay pagpapalain na sagutin niya through prayer. So, ating po palakpakan ng Diyos sa Kanya pong katapatan po sa ating pong buhay. God answers our prayer. So, tayo din po, tinatawag tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya. So, sa next verse, sa next slide, ating pong tignan, bakit tayo makalapit sa Panginoon? Sabi sa Ephesians 2, verse 18, sabi, "For through Him we both have access to the Father by one Spirit." Dahil kay Kristo, tayong lahat ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ng isang Espiritu. Ang Panginoong Hesus po, Kanya pong binuksan yung daan para po sa atin, para tayo makalapit ng direkta sa Panginoong Diyos. At ang Lord Jesus Christ ay namatay sa krus, pinagbayaran niya yung lahat ng ating kasalanan, Kanyang tinubos tayong lahat dahil mahal ka ng Diyos. So do you believe mahal ka ng Panginoon? Mahal ka ng Diyos. At tayo po yung dapat na magbayad, tayo yung dapat na mamatay, parusahan, dahil po sa ating kasalanan. Pero ang Lord Jesus ang nagbayad at namatay sa krus para po sa atin. Para tayo ay makalapit at makabalik sa Diyos, binuksan ng Lord Jesus Christ ang daan para tayo direktang makalapit sa Panginoong Diyos. So ito po yung isa po sa pinakamahusay na privilege, great privilege po natin bilang mga mananampalataya ng Panginoon. We have direct access to God. Hindi natin kailangan na ng priest, anumang mga temple rituals, ano pa man, we don't need that. Pero dahil sa pamagitan ng Panginoong Hesus at ng banal na Espiritu, tayo po ay tinatanggap sa mismong presensya ng Ama sa langit through prayer when we pray. So ating pong palakpakan ng Diyos sa Kanya pong truth, Kanya pong faithfulness sa buhay po natin. So pwede ka nang lumapit sa Panginoon. In prayer, we can come to God, approach God's throne of grace with confidence. Dahil tayo po ay meron na pong access to the Father through Jesus Christ. So pwede ka nang lumapit sa Panginoon. Kung naman yung sitwasyon mo, halimbawa, mayroong problema na pinagdaanan ka personally, mayroong kang pinagdaanan sa pag-aaral, pinagdaanan sa pamilya, sa trabaho, sa paglilingkod mo sa Lord, anong paman, call to God, you have direct access to the Father. And sa next slide, tignan po natin, ano ba yung panalangin? Ano ba yung prayer? So, sino po dito nagpe-pray? Makita ko po. So, madami po sa atin, tayo po ay nagpe-pray. So, mahalaga ba ang panalangin? Mahalaga ba ang prayer? Sabi dyan sa slide, prayer is the lifeline of our faith. Ang panalangin ay, ito po yung buhay ng ating pananampalataya. Sabi nga, prayer is speaking to God. Ang panalangin ay pakipag-usap natin sa Panginoong Diyos. Ito po ay personal na pakipag-usap sa Panginoon at napakahalaga po nito na bahagi ng prayer sa ating pong relationship sa Panginoong Hesus through our faith in Jesus Christ. Ito po kung paano ang mananampalataya na kausapin ng Panginoon at makinig sa kanyang pong boses para po sa atin. So prayer is the lifeline of our prayer. Dahil kapag tayo nagpe-pray, tayo ay nakokonekta doon sa puso ng Panginoong Diyos, doon sa kanyang kalooban, tayo po ay naiugnay sa puso, kalooban at kapangyarihan ng Diyos. So ma-share ko po yung aking pong testimony. So ako po ay nagsimula na mabuhay para sa Lord Jesus way back January 17, 2016. So ako po ay grade 10 high school student. So sino po dito mga high school? Sino po mga high school dito? So ako po ay nagsimulang manalig sa Panginoong Hesus nung ako po ay grade 10 high school student. Naimbita po ako dito sa church sa morning worship service. At may nagturo po sa akin ng Word of God. So doon po nagsimula. Tumanggap po ako sa Panginoong Hesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. And then, ako po ay
paunti-unti nagsimula na matuto ng prayer. Nalala ko noon, parang 2 buwan pa lang ako sa church. Tapos, prayer and fasting, sumama na ako. Pero sabi ko, parang hindi ko pa kaya. Pero alam po ninyo, sama lang ako. Tapos, pray lang ako. Partner kami ng kagrupo ko, sa cell group. Tapos, unti-unti natututo po ako mag-pray sa Panginoong Diyos. At tunay po na ang Lord ay tumutugon sa ating pong panalangin. So, bigay po ako ng testimony. Nito pong nakarang mga buwan, meron po akong tito. Siya po ay asawa ng tita ko sa mother side. Siya po ay mayroong colon cancer. So, yung kanya pong bituka, hindi na po gumagana. So, ang daming komplikasyon dahil sa kinakain. Dumating yung operation, pagkapagamot sa kanya. And then this time, nagpa-opera siya, pero mas lalong lumala yung kanyang sitwasyon. Tapos, unang ginawa ko, prayer. Nag-pray ako kay Lord kapag umaga, in every morning, kapag ako ay personal devotion, personal prayer kay Lord. And then, nakausap ko rin sina Pastor Gino na may sama sa prayer nila. At naging komplikado po yung kanyang kalagayan. As in, sobrang, sabi nga ng tita ko, sobrang payat na ng tito ko. So imagine yung kanya pong sitwasyon. Pero patuloy pa rin sa prayer, sa pagkakaisa po sa panalangin. At alam po ninyo, purihin po ang Diyos. Ngayon po ay malusog na po siya. Kaya niya na pong maglakad. Sige po, ating pong palakpakan ng Diyos. Kaya niya na pong maglakad. Sabi nga sa ospital, siya po ay nakauwi na po sa bahay nito pong 2 weeks after nung prayer and fasting. Nung prayer and fasting po ng church, 3 days, doon po siya nakauwi ng bahay. Tapos, sabi ng tita ko, unti-unti, salamat sa Panginoon, nagkakalaman na po siya. Kasi sobrang pumayat po siya. Tunay po na ang Diyos, kapag po tayo tumawag sa Panginoon, siya po ay tutugon, nasagutin tayo sa panalangin. So praise God po, purihin po ang Diyos. Sige po, ating mo palakpakan ng Lord. Praise God po. And next slide. Maunawaan po natin yung purpose ng Lord sa ating pambuhay. Sabi, God created you with purpose, for purpose. Mayroong napakaganda at malaking plano ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At God has a purpose for all of us. Mayroon pong layunin ang Panginoon para po sa ating pong lahat. Kaya pakisabi po sa katabi mo, mayroong magandang plano si Lord sa iyo. Mayroong napakagandang plano si Lord sa iyo. You are not an accident. You are handcrafted by God. Hindi ka aksidente. Ginawa ka ng Diyos. At God created you with purpose, for purpose. Nilikha ka ng Diyos na may layunin para sa layunin. At mahalaga po na dapat po tayong lumakad doon po sa napakagandang layunin or purpose ng Panginoon para po sa atin. So God has a plan for your life. Next slide. So this is the one of the things in God's plan for your life. So number 1, God's plan for your life. Number 1, your salvation through Jesus. So ang plano ng Diyos para sa buhay mo ay yung kaligtasan mo sa pamamagitan ni Jesus Christ. So gusto ng Lord na iligtas ka, gusto ng Panginoon na pagpalain ka, gusto ng Panginoong Diyos na iligtas tayo. At ito ay sa pamamagitan lamang ng Panginoong Yesus. So, kaligtasan po ng ating kaluluwa. Dahil po sa kasalanan, tayo po ay nahiwalay sa Panginoon. At ang Lord ay plano niya para sa iyo is your salvation through Jesus. Gusto ng Diyos na iligtas ka. At ang pinakamahalaga na ating matanggap, kaligtasan ng kaluluwa. Kasi aanuhin mo yung kapugian, kagandahan, talento, mayaman, sikat, kotse, 1 milyon, kung di ka naman ligtas yung kaluluwa mo. Ang pinakamahalaga, yung ating pong kaligtasan. At ito po yung plano ng Diyos, our salvation through Jesus. Number 2, magli lang po ito. Number 2, your transformation into Christ-likeness. Ang plano ng Diyos sa buhay mo
ay ang iyong pagbabago sa pagiging katulad ni Kristo. So kapag po tayo ay nagpatuloy sa ating pong paglakad sa Panginoong Diyos, sa ating pong patuloy na yung tayo po ay dumadalo ng Bible study group, cell group, at patuloy po na lumalakad sa Panginoong Diyos, ang Lord, ang plano po niya para sa atin ay baguhin po tayo. Gusto ng Diyos na baguhin yung buhay mo. Tayo po, hindi po natin kayang baguhin yung buhay natin. So ako po, dati, nung before po ako makakilala sa Panginoong Yesus, so syempre, kung January 2016 ako nanampalataya sa Panginoong Yesus, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon ng buhay ko. So bago po yun, dati po nagmumura ako at napakadami ko din pong mga nagagawang mga kasalanan. So ako po yung typical din na estudyante, nangungopia ako sa school, tapos nagmumura ako kapag nagugulat, kapag nagagalit, tapos sumasagot ako sa magulang ko dati. Madami, no? So, yun po yung buhay ko dati. Pero alam po ninyo, nung ako po nagsimulang manampalataya sa Panginoong Sus, nung tayo po nagsimulang manampalataya sa Lord Jesus Christ, at patuloy po tayong lumalakad sa Panginoon, sa Kanyang pong plano sa buhay po natin, binabago niya po tayo. No? Hindi mo kayang baguhin yung sarili mo, pero tangi ang Diyos ang kayang magbago ng buhay mo. So, iniwala ba kayo doon? Do you believe? No? God has a plan for your life. Baguhin ka ng Panginoong Diyos into Christ-likeness. At alam po ninyo, sa patuloy ko na paglakad din po sa plano ng Diyos, after a month na aking pong, nung panahon po na yun, so nagulat na lang po ako na hindi na po ako nagmumura, napag-isihan ko na. Tapos, yung dating, ako yung laging nagisimulan ng away sa bahay, ako na yung taga-pigil, kapag mayroon nag-aaway. Tapos dati, ako yung parang tamad sa gawaing bahay, ako na yung masipag, no? Taga-pagising mo, ligpit agad ng higaan, tapos naawa ko minsan sa magulang ko. Tulungan ko sa gawaing bahay, sa paglipit ng plato. Pero madami pong binago ang Diyos sa buhay ko. At patuloy po akong binabago ng Panginoon. At tayo din po, no, ang bawat isa po sa atin, mayroon pong plano ang Diyos sa buhay mo. At plano ng Diyos, baguhin ka. At siya lamang yung kayang magbago ng buhay mo. Number 3, God's plan for your life. Your participation in His mission. Ang iyong pakikilahok sa mission ng Diyos. So si Lord, kapag tayo ay naligtas na through Jesus, nanampalataya sa Panginoon, at tayo ay patuloy na binabago ng Panginoong Diyos, nagiging mabunga na yung buhay natin. At pangatlo po, na plano ng Panginoon, tayo po ay may sama doon po sa kanyang mission. At ang mission ng Panginoong Diyos ay kaligtasan ng mga tao at may panumbalik ang mga tao sa Panginoong Diyos. So sending us into the world to go and make disciples. Yun po yung God's mission for our life. So sunod po, makita po natin, ano ba yung vision? So pag-usapan natin, vision comes first from prayer. Pero ano ba yung pangitain? So madalas na sa atin, pag narinig mo yung vision, pangitain, ano yung unang naisip mo? So madalas na parang pag tayo, vision, kuya, yan yung nakikita ko, Vision 2020. No? Pero dito po, manawaan natin, as a born-again Christian, ang vision, ito po ay pangitain, ay isang pagpapahayag na binigay ng Diyos o malinaw na direksyon para sa hinaharap. So, ang vision po, ito po yung kung ano po yung nais ng Diyos na may sakatuparan at sa pamagitan ng isang tao, isang grupo o isang simbahan. Yun po yung pangitain. At gusto ng Diyos na bigyan ka ng pangitain kapag nag-pray tayo, mayroong nais ipagawa ang Diyos sa iyo. So, sa next slide, 1 Timothy 2, verse 3-4, this is the heart of God. Ito po yung pangitain ng Panginoong Yesus para po sa atin. God, our Savior, wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Sa Filipino, ang sabi, sa Diyos na ating tagapagligtas, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So, yun po yung nais ng Diyos, salvation and reconciliation. So, gusto ng Panginoon, pangitain ng Panginoong Diyos na lahat ng tao maligtas. Pangalawa, pangitain ng Diyos that everyone, all people to come to
to a knowledge of the truth, na makaalam ng katotohanan ito. So, ang tao ay maligtas at mapanumbalik sa Panginoong Diyos. So, yun po yung pangitain ng Panginoong Yesus. No, kaya diba minsan, kaya po, halimbawa po ngayong hapon, no, kaya po sa mga grupo natin, pag binabanggit, vision ng Lord, pangitain ng Diyos, ito po yung ating pong pagdadala ng Word of God sa mga tao para po sila maligtas at napanumbalik sa Panginoong Diyos. Kaya po yung ating pong G12 vision, ano yung ating G12 vision? To win souls and make disciples. That is our G12 vision. So, next slide. Our main point number 1, prayer is our first step in moving forward with God's plan and work in our lives. So, ang panalangin po, ito po yung ating unang hakbang sa pagsulong sa plano ng Diyos at gawain ng Diyos sa ating pong buhay, sa tawag ng Diyos sa ating individual man o bilang iglesia ng Panginoon. So, prayer is our first step. So, pakasabi sa katay mo, prayer is our first step. So, ang prayer po, hindi ito religious routine. Ang prayer, it is our connection point with God. At tayo po, bilang believer, atin pong naunawaan na tayo po we are saved by grace through faith. Tayo po naligtas sa pamamagitan ng biyaya at sa pamamagitan po ng pananampalataya po natin sa Panginoon. At mula po sa relationship na iyon, nagsisimula yung ihayag ng Diyos, yung kanyang pong plano para po sa ating pong buhay. At bawat mananampalataya ay tinawag ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos para sa kaligtasan, tinawag tayo ng Diyos para po sa pagbabago, tinawag tayo ng Diyos para sa paglilingkod, at sa huli, tinawag po tayo ng Diyos upang lumakad doon sa unique purpose God has designed for all of us. So, yun po yung ating pong prayer is our first step. No? So, halimbawa, bigay po ako ng illustration. May lang po ito. So, halimbawa, ang plano at yung gawain po ng Diyos sa buhay po natin ay direction po na ito. So, prayer is our first step in moving forward. So, pakasabi, moving forward. So, pagsulong, moving forward. So, kung ang plano po ng Diyos at gawain ng Panginoon, nandito, sabi, prayer is our first step. So, anong unang hakbang mo? Prayer. So, to move forward with God's plan sa ating pong buhay. So, dahil madalas po ngayon, yung mga Kristiyano, hindi po nila alam na palagi ang unang hakbang para tayong makasulong, makalakad ng palapit sa plano ng Diyos at sa gawain po ng Panginoon is prayer. No? Ako minsan, ating pong napasa walang bahala yung prayer. No? Ako minsan, dati, puro pray, pero ngayon hindi na. Kung minsan, nagmamadali na lang mag-pray. At simple lang po, prayer is our first step. So kapag hindi prayer yung first step mo, sigurado po na tayo po ay kung saan-saan na po tayo palakad-lakad. Kung hindi po prayer yung ating pong first step. Kaya napakahalaga po na prayer is our first step to move forward with God's plan at work in our lives. So hindi po ito optional. Prayer is not optional for the believer. Prayer is essential. So, kadalasan nga po, mga tao, hinahangad po ngayon, matupad nila yung tawag at yung pinapagawa ng Diyos nang hindi muna naghahanda through prayer. Yun po yung problema sa atin. At makita po natin, no, kapag tayo nagpipray sa Panginoong Diyos, kapag prayer yung first step natin, patuloy na ginagawa natin ay prayer, binibigyan tayo ng Diyos ng pangitain o vision. Ano ba yung kalooban ng Diyos sa buhay natin? Ano ba yung dapat na gawin natin? Yung ating buhay, tayo po ay nai-align o nai-aayon sa kalooban ng Diyos when our first step is prayer. And then also, nakakatanggap tayo ng wisdom, karunungan, strategy, nakakatanggap po tayo ng direction galing kay Lord, protection, yung lakas natin nababago, pinapalakas tayo ng Diyos, lumalalim yung ating pagkakilala sa Panginoon, our relationship with God, hinahanda tayo sa gawain ng Diyos at inuhubog yung pagkatao natin. At higit sa lahat, nagkakaisa po ang buong iglesia
sa pangitain ng Diyos when we pray. At mayroong binibigay na tagumpay ang Panginoong Diyos. So lahat po na ngayon, kapag first step natin, prayer, at palaging ginagawa to move forward is prayer. Kung gusto natin na sumulong o mag-move forward sa plano at gawain ng Diyos, ating pong dapat tayo magsimula at patuloy sa prayer sa kanya pong presensya. Sa next slide, sa Luke 5:16, tignan po natin. Luke 5:16, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. Ngunit si Jesus naman ay pumupunta sa mga ilang na lugar upang manalangin. So our best example is the Lord Jesus Christ. No, palaging ang Panginoon ay pupunta sa mga lugar na bulubundukin, mag-isa lang siya, walang katawa-tao, para mag-pray. Prayer is Jesus' first step in moving forward. At ito po yung kanya po laging ginagawa. Pinapakita po nito na sa sobrang daming mahalagang gagawin ng Panginoong Diyos, siya ay magtuturo ng Word of God, siya ay magpapagaling na may sakit, siya ay magpapalayas ng demonyo, at napakadami pang mahalagang bagay na gawain. Pero Jesus' first step is prayer to move forward. Next slide, Mark 1:35. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. So madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maari siyang manalangin mag-isa. So ano ang unang ginagawa ni Jesus Christ? Sabi, prayer, manalangin mag-isa. So kayo ba, anong unang ginagawa nyo pagising nyo sa umaga? No? So madalas tayo, pagising mo sa umaga, check mo muna messenger mo, check mo muna mayroon ba nag-chat sa akin, check mo muna yung Facebook, Instagram, TikTok, no? Check mo muna yung My Day ni Crush, no? So madami, no? So madami tayong ibang ginagawa. Pero dito po, ating pong matutunan na ang dapat natin pong unang gagawin pagigising sa umaga ay mag-pray. So nag-research po ako, sabi sa verse na ito, sabi yung word na Jesus went off to a solitary place. So alam niyo po, mga bulubundukin ito. Si Jesus Christ palagi napunta sa mga bundok. Talagang mga bato, mga malaking bato, bulubundukin. Tapos para lang manalangin mag-isa sa Ama, sa Diyos Ama. So yun po, nakita po natin, the best example of this is the Lord Jesus Christ. Sa next slide po, mayroong mga panganib. No? Kapag tayo ay walang panalangin, kapag hindi po tayo nagpipray, tayo ay patuloy na mumuhay sa Panginoon at sa Kanyang pong plano, may mga panganib. Kapag sinabing danger, pwedeng yung buhay natin ay mapahamak. So yun po yung ibig sabihin ng panganib o danger, na kapag pinagpatuloy natin tong daan na ito, pwedeng mapahamak tayo. Nung katulad diba sa kalsada, sabi, danger, bawal dumaan dito, no? Pwedeng mapanghanib, no, sa buhay natin. So parang ganoon din po sa atin. So mayroong mga panganib ng pamumuhay kasama ang Diyos at ng Kanyang plano nang walang panalangin. Nang walang panalangin. So napakahalaga po ng prayers sa atin para patuloy po tayong may align, para patuloy po tayo na may ayon sa kalooban po ng Diyos. No, kahit na sabihin mo, nag-church naman ako, kuya, bet naman akong tao, active naman ako, pero kung walang prayer, mayroong mga panganib yan sa buhay mo. So, number one, next slide, number one, danger number one, we drift from God's vision. So, tayo po ay may lalayo sa pangitain ng Diyos. No? Tayo po ay may lalayo sa pangitain ng Panginoon. Kapag hindi po natin sinimulan at pagpatuloy ang pumuhay sa Diyos at sa Kanya pong plano, sa prayer, tayo po ay may lalayo sa Kanya pong pangitain. Sabi nga sa English, if we don't start and maintain living with God and His plan through prayer, we drift from God's vision. So, kaya napakahalaga po ng prayer. Sabi nga sa Galatians 5:7 sa slide, you are running a good race. Who cut in on you to keep you from obeying the truth? Mabuti na sana ang inyong ginagawa. Sino ang pumigil sa inyong pagsunod sa katotohanan? So, ating po makita na mayroon pong mga panganib
meron pang hanib. Pwede po tayong may layo sa Diyos at may layo na rin at the same time sa pangitayan ng Panginoong Diyos kapag po tayo ay walang prayer. Sabi nga, yung pangitayan ng Diyos at ang ating pamumuhay sa plano ng Panginoon, ito po ay may pagpapatuloy natin, maintaining it through prayer. So sobrang halaga po ng panalangin. Number 2, danger number 2, we become spiritually weak. So tayo po ay manghihina yung ating pong spiritual na buhay. So tayo po ay may physical and spiritual life and we become spiritually weak. No, wala tayong lakas para pagtagumpayan ng tukso sa ating buhay kapag wala tayong prayer. Sabi sa Matthew 26:41, watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing but the flesh is weak. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig na tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So, katulad po nung nangyari po, ito po yung verse na maunawaan natin na si Jesus Christ, kanya pong sinasabihan yung kanya pong mga alagad na manalangin. 3 times siya sinabi sa kanila na mag-pray. At kapag po tayo ay hindi po nakapagsimula at nakapagpatuloy sa prayer, so tayo po yung manghihina, yung spiritual natin. No? Madali ka nang mapabaksak ng tukso. So halimbawa, sa ating everyday life, no, kapag tayo walang prayer, madali kang mahatak ng mundong ito. Madali kang mahatak na mahulog sa kasalanan. Pero kapag tayo nag-pray, tayo bigyan tayo ng Panginoon ng daan at lakas para magtugumpay sa tukso. So madami pong tukso sa buhay natin. Tukso na laziness, yung sabi nga ni Ate Ana last week, no, danger of laziness. Pwede tayong matukso na ayoko na, nakakatamad na itong ginagawa ko, na paglingkod kay Lord, itong pangitain. So danger na tayo po ay maging tamad na lang at itigil yung ating ginagawang paglingkod sa Panginoong Diyos. O kaya danger na tayo po ay bumitaw sa Panginoon, tumigil na sa ating pong paglakad sa Diyos. Danger number 3, we substitute strategy for surrender. So kapag po hindi tayo nagpe-pray, yung napakahalaga na pagsuko natin sa Panginoong Diyos kapag nag-pray tayo, ang ating pong pinapalit doon, strategy na lang na ganito gagawin natin. Parang halimbawa po, strategy mo sa trabaho, unahin mo yung mga ganitong mga mahalagang bagay, pero wala kang prayer. So meron pong panghanib yun, no? Kapag wala kang prayer. So meron pong one time sa trabaho ko po. So ako po ay nagtatrabaho sa Rosario, Cavite as Services Support Associate. So one time po, hindi ako nakapag-pray. So one time, hindi ako nakapag-pray, hindi ako nakapag-devotion. Tapos napansin ko na puro lang ako parang mga strategy sa trabaho, ganito gagawin ko, unahin ko to, kakausapin ko ganito. Pero pansin ko po na hindi nagiging maayos ang trabaho ko. Parang wala akong natatapos. Parang hindi nagiging productive yung araw ko at madali akong magalit. Yun po yung nangyari po sa akin. Kapag hindi po ako nakapag-pray and devotion. So we substitute strategy for surrender. So sa ating pong patuloy sa pangitayin ng Diyos, no, yung iba nagko-conquest. Pag sinabing conquest, tayo po ay humahayo sa labas ng school, sa workplace, sa community, sa labas, para ibahagi yung salita ng Diyos sa mga tao. Yun po yung conquest, na para po sa lahat, maunawaan po natin. At sa conquest natin, bago tayo magplano, puro strategy, dapat prayer and prayer tayo. Huwag puro strategy, dapat puro prayer. Sabi, mahalaga yung prayer so that we can surrender to God. Sabi nga, sa Proverbs 3 verse 5-6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat na iyong gawain, siya ang alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. So kay Lord po tayo magtiwala, huwag tayong dumepende sa ating pong sariling karunungan. Tayo pa ay humingi ng patnubay ng Panginoong Diyos sa buhay po natin.
So, sa Bible po, mabasa po natin sa Biblia, si King Saul. So, sino po dito familiar po kay King Saul? So, siguro po, yung iba po sa atin, no? King Saul. So, Haring Saulo, no? Saul. So, siya po ay hindi magandang halimbawa na dahil siya po ay nagsimula sa plano ng Diyos, sobrang ganda ng simula niya. Tapat siya kay Lord, masigasig. Ang ganda ng simula niya. A very good start. Pero siya po ay sumuway sa Panginoong Diyos at tumigil sa paghahanap sa Panginoon. Tumigil siya sa prayer. So kaya po si King Saul, ang ginawa na lang niya, sariling diskarte. No? Wala po yung propeta, siya na nag-alay ng offering. No? At hindi po nalugod ng Diyos sa kanya pong ginawa. So, and another po from the Bible, our good example is the Lord Jesus. No, ang Panginoong Yesus po ay siya po nanatili sa perfectong perfect alignment o pag-ayon sa Panginoon through constant prayer. So mahalaga po that we should be constant in prayer so we can live in God's plan and move forward. So stay in prayer so you can stay in purpose. So sa next slide po, prayer is our first habit for our preparation. So pakasabi, preparation. Paghahanda. So prayer is our first habit for our preparation in vision and calling of God to us. So ang panalangin po, ito yung ang ating unang unang ugali para sa ating paghahanda sa pangitain at pagtawag sa atin ng Diyos. Bawat tao na tinawag ng Panginoon ay nagsisimula sa paghahanda through prayer. So sa Bible po, makita po natin yung bawat lingkod ng Diyos ay dumaan po sa panahon ng paghahanda bago sila maglingkod sa Diyos at magamit ng Panginoon. So yung preparation, paghahanda po natin, nagsisimula sa secret place. At ang prayer, ang pangunahing ginagamit ng Diyos upang ituwid tayo, upang hubugin tayo, at upang ihanda po tayo para sa purpose ng Panginoon. In the secret place, prayer is one big of the preparation. So meron pong naisipagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pero mahalaga, maghanda ka through prayer, sa patuloy at patuloy na panalangin. So, kaya ng Diyos na baguhin yung buhay mo. At kapag po tayo nagpe-pray, binabago tayo ng Panginoon. So, sino po dito gusto mong magpabago kay Lord? No? So, lahat po tayo, no? Gusto po nating magpabago tayo sa Panginoong Diyos. So, mag-pray ka kay Lord at baguhin ka ng Panginoong Diyos. Sa Matthew 6 verse 6, sa next slide, "But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you." Sa Filipino po, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang iyong Ama na nakakakita na ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. So, gusto po ng Diyos na tayo po ay palaging manalangin para maghanda sa pangitain ng Panginoong Diyos sa Kanya pong gustong ipagawa para po sa atin. So, sa akin po, wala po akong sariling kwarto. So, kahit before, wala akong sariling kwarto sa bahay namin. So, nakikihati lang ako sa dalawang kapatid kong bata na high school, lalaki at babae. So, wala po ako sariling kwarto dahil maliit lang po yung bahay namin. And then, ang ginagawa ko, kahit wala akong sariling kwarto, ang ginagawa ko po, nag-pray pa rin ako mag-isa. So, kahit kuminsan, papasok yung kapatid ko sa kwarto, ang ginagawa ko na lang po, tumataligod na lang ako sa pintuan para patuloy pa rin ako na hindi nasagabal sa pag-pray kay Lord. So ang Diyos, gusto niya na tayo po'y pumasok sa ating pong silid, isara mo yung pinto, manalangin ka sa iyong Ama na hindi mo nakikita. At ang Diyos na nakakita na ginagawa mo ng lihim, mag-ibigay sa iyo ng gantimpala. Mayroong gantimpala sa iyo ang Panginoong Diyos. Bibigyan ka ng pangitain at pagpapala sa iyong buhay. So sa Bible po, makita po natin si King David. Si King David po, siya po ay shepherd. Siya po ay nag-aalaga ng mga tupa. No? Shepherd. No? Tapos si David po, siya po ay pinag-pray ng propeta
David was anointed. Siya po ay pinuspos ng banal na Espiritu. Ngunit bumalik si David sa pag-aalaga ng mga tupa. So nakita po ninyo na kay David, sa tahimik ng mga bukid, siya po ay natutong mag-pray. So siya po ay sumamba at nagtiwala sa Panginoong Diyos. David prepared through prayer. So lagi po siyang nagpe-pray. So si King David, hindi siya agad naging hari. Pagkatapos po siyang puspusan ng banal na Espiritu, ipag-pray ng propeta na ikaw ay maging hari ng bansang ito, siya po ay dumaan sa proseso. Hindi siya agad-agad naging hari ng Israel. Siya po ay dumaan sa proseso, at ang proseso is prayer is our habit in preparation for God's vision for our life. So, si Jesus Christ po, siya po ay nag-40 days prayer and fasting bago magsimula yung kanyang pong paglilingkod, bago siya gumawa ng mga alagad. So, ngayon po, sa next slide po natin, ito po yung last point natin for the last 3 points. Preparation to God's vision has 3 foundations. So, meron pong 3 pundasyon. Ito po yung dapat na gawin po natin para po tayo ay makapaghanda sa pangitahin ng Diyos. Merong napakagandang plano ang Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At mahalaga na maghanda po tayo through these 3 foundations. So, foundation number 1, prayer is where God reveals Himself. Ang panalangin ay kung saan inihayag ng Diyos ang Kanya pong sarili. Katulad po kanina, makita po natin na si Lord, Kanya pong pinapakilala yung Kanya pong sarili kapag tayo nagpipray. So makita mo na doon po kay Moses, sa burning bush, ang Lord ay nagsalita po sa kanya. Sabi niya, Moses, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. At ikaw ay gagamitin ko para mapalaya ang mga Ehipto mula sa Pharaoh. So nagbigay ang Lord ng pangitain kay Moses. Pero lagi po na God reveals Himself through prayer. Ibig sabihin, ang Diyos, gusto niya na makilala po natin siya. Hinihintay ka ng Panginoong Diyos na lumapit sa Kanya in prayer, at ang Diyos ay Kanyang iahayag kung sino siya, yung Kanyang sarili sa buhay mo in prayer. So sabi nga sa next slide, sa Jeremiah 33 verse 3, ito po yung verse kanina, sabi, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. So ang Diyos, nais po niya na tayo po'y tumawag sa Panginoon. Tayo po'y mag-pray. Yung bang manalangin ka para makilala mo ang Diyos. Ang prayer po is conversation. Hindi lang ikaw yung magsalita, pero ang Panginoon din. So, sino po dito, meron kang kaibigan, So, lahat po tayo meron tayong kaibigan. So, sa kaibigan po natin, para po ating pong makilala sila ng patuloy at lubusan, kailangan natin makipag-usap sa kanila. At si Lord, gusto niya relationship with you. Gusto niya na kausapin mo ang Diyos at ang Diyos ay magsasalita sa iyo. Prayer is not just asking. It is seeking God, listening, and communing with God. So, ating po na hinahanap ang Diyos, nakikinig tayo sa Panginoon at nakipag-usap sa Kanya. Si Lord, Kanya pong ay papahayag yung Kanya pong puso direksyon sa mga tao na naghahanap sa Panginoong Diyos through prayer. So, katulad po nung kay Moses sa mountain, sa mountain na kung saan ang Lord, Kanya pong kinatagpo si Moses face to face. So, si Moses, imagine mo, face to face, harap-harapan. Kanya pong nakipag-usap siya sa Panginoong Diyos at nakatanggap ng instruction. Yun po yung tablets of the 10 Commandments. So mahalaga po na everyday sa pagising mo sa umaga, everyday, develop a disciplined prayer life. Yung bang talagang mag-set ka ng oras para mag-pray sa Panginoong Diyos. So ako po, this week, this past week po, nitong Monday, unang ginawa ko, prayer. And then, sa pagkatrabaho ko po, Tuesday and Wednesday, meron kaming return to office, RTO. So, trabaho kami, required kami na magtrabaho doon sa office sa Rosario, Cavite. So, alam niyo nung Tuesday, ang ginawa ko po, 8 o'clock yung simula ng trabaho ko hanggang 5 p.m. Pero mga 8 o'clock,
naghanap ako ng meeting room na walang tao. So naghanap ako, ikot ako sa opisina namin. Tapos, mayroon pong meeting room na maliit. Doon po ako nag-pray. So, nag-pray ako kay Lord mga 8 a.m. and so on. At alam po ninyo, kahit doon po sa meeting room na yon, sa office na yon, yung morning na yon na to pray to God in the office, naranasan po yung presence ng Lord at ng Panginoon nakipag-usap po sa akin at sa atin din po when we pray. And then, Friday po is prayer meeting. Nag-leave ako para makapag-pray kay Lord. And dito po, gusto ko po mag-share ng very short na testimony. So, noong October po, noong 2020, so COVID-19 pandemic. So, marahil po karamihan po sa atin, atin po nalala yung COVID-19 pandemic. So, ako po ay third year college student. So, sino po dito mga college students? Makita ko po, college students. So, ako po ay third year college student sa De La Salle Dasma. So, palagi po, dahil pandemic, no, syempre, lockdown, ginagawa ko po, dahil hindi pwedeng lumabas para mag-church, dumadalo ako sa online prayer meeting. At palagi yun, no, sa Facebook, sa phone ko lang, online prayer meeting kay Pastor Modi. Tapos, kahit COVID-19 pandemic, patuloy pa rin po ako sa pag-attend sa prayer meeting every Friday, 5 p.m. and every day sa personal prayer. Doon ako sa maliit na kwarto ko na medyo mainit. So doon po ako sa kwarto ko. So patuloy ako nag-pray. Tapos alam po ninyo, ito po yung aking testimony, October 16, 2020, Friday, habang ako po ay nasa online prayer meeting sa kwarto. So bandang nung patapos na po yung prayer meeting abang mga 7 p.m. So, syempre, nag-pray po ako, nakapikit. Tapos, nag-pray kay Lord. Si Pastor Modi ay nag-closing prayer. No? At alam po ninyo, habang si Pastor Modi po ay nag-closing prayer for the online prayer meeting, nakatanggap po ako ng vision o pangitain galing sa Diyos. So, nakita ko po talaga yung sarili ko na ako po ay nagbabahagi ng gospel na mabuting balita tungkol kay Jesus sa pamilya ko, doon po sa sementeryo. So yun po talaga yung nakita ko. Di ba, parang isipin mo, parang weird naman. Sa sementeryo talaga. Pero yun po yung nakita ko sa pangitain galing sa Diyos. Ako po ay nag-share ng Word of God, gospel, sa pamilya ko po sa upcoming Sunday. So pinag-pray ko na mangyari yung pangitain. So dumating na po yung Sunday. So Sunday na po, yun po ay 12-year death anniversary ng kapatid ko pong babae. So, kung siya po ay nabuhay pa, 1 year lang po agwat namin ng kapatid ko pong babae. Tapos, 12-year death anniversary niya yun. So, doon kami sa sementeryo. Kasama yung pamilya ko, yung mga ilang kapitbahay namin, family, friends. Doon po sa Eden Cemetery, sa Bayan Luma, Imus, Sunday. At alam po ninyo, sumunod ako sa pangitain ng Diyos. Habang nasa cemetery po kami, pinangunahan ako ni Lord, binigyan ako ng tapang, nag-share po ako ng gospel sa pamilya ko. At alam po ninyo, lahat po sila tumanggap sa Panginoong Yesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Sige po, ating mo palakpakan ng Lord. So, lahat po sila tumanggap sa Panginoong Yesus bilang kanilang Panginoon. So imagine, no, andun ako sa sementeryo kami. Tapos ito yung puntod ng kapatid ko, andyan yung family ko. Nag-share ako ng gospel, pangitain ng Panginoong Diyos na binigay sa akin nung prayer meeting habang closing prayer ni Pastor Modi. So yun po yung nangyari. At purihin po ang Diyos. No? Naniniwala po ako na yun po yung pangitain ng Diyos para po sa akin. Sa next slide po, second to the last point natin, yung ating pong paghahanda, ito pala yung picture. Sige, ito po yung picture na nag-share po ako ng gospel noong 2020 sa pamilya ko, sa sementeryo. So, para po makita po natin, ito po yung picture na yon. So, praise God po, no, sa pangitain at sa ginawa po ng Diyos sa buhay ko. So, sa next slide, second to the last point, ito po yung pundasyon para makapaghanda tayo sa pangitain ng Diyos. Number 2, obedience by faith is our course of action. So, kailangan po, pagsunod sa pamamagitan ng pananampalataya ay ang ating pagkilos sa bawat hakbang ng daan. So sa Hebrews 11 verse 8, sabi,
by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. So, si Abraham po, dahil sa kanya pong pananampalataya sa Panginoong Diyos, sumunod siya sa Panginoon, sa utos ng Lord, na pumunta ka sa lupain pinangako ko sa iyo. So, doon po sa ibang lugar, no? Sumunod nga si Abraham, kahit di niya alam kung saan siya pupunta. So, nakita po natin, ang pananampalataya, kahit di mo pa naunawaan yung utos ng Lord sa iyo, pinapagawa sa iyo ng Panginoon, yung plano ng Diyos, pero nagtitiwala ka kay Lord at sumusunod. Faith is our course of action through every step of the way, na palaging ang gagawin mo, ang lakad mo, ay pagsunod sa Panginoong Diyos. So sa ating pong pagtapos, ating pong tignan na si Abraham, siya po ay sumunod sa Panginoong Diyos, sa pangitain ng Lord. At ang Lord po ay mayroong pong plano at pangitain para po sa bawat isa po sa atin. So marahil hindi mo maunawaan kung ano ba yung nangyayari, kung bakit ba nangyari to. Lord, bakit ba nangyayari to sa buhay ko? Si Abraham, hindi niya maunawaan yung big picture, hindi niya alam itong bigger picture na pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Pero si Abraham, sumunod lang siya, na palagi na anumang mangyari, nahirapan ka, gipit kayo, may problema sa family, obedience by faith. Palaging sumunod ka sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, sa Bible, si Noah po, siya po inutusan ng Panginoong Diyos na gumawa ng ark, no? Gumawa ng napakalaking bangka kasi mayroon darating na malaking yung flood, no? Yung bang magkakaroon ng flood sa buong mundo. Pero alam niyo si Noah, hindi niya pa nakikita yung isang patak na ulan. Hindi niya nakikita na yung langit ay dumidilim at uulan, darating na yung flood. Pero si Noah, sumunod sa Panginoong Diyos. Yung mga tao, siya ay kinakatsawan, puro ka Lord, puro ka church, puro ka faith. Siya ay kinakatsawan ng mga tao. But Noah obeyed God, even he don't understand it. So siya po'y sumunod sa Panginoong Diyos. So sa atin, no, sa buhay po ng bawat isa, hindi mo man maunawaan ito nangyari sa buhay mo, pero sumunod ka sa Panginoong Diyos. Hayaan mo na sumunod ka kay Lord sa pamamagitan ng pananampalataya. Ikaw ay umayon doon sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. So kwento ko po saglit. Ito po ay sa pagtapos ko po, share ko po itong testimony. So nakwento ko na po dati. So ako po ay graduate from college from De La Salle, Dasmariñas noong 2022. So nagkaroon po ako ng unang trabaho. So yun po yung pinakaunang trabaho ko, Digital Marketing Associate sa General Trias. Doon po kami. So ngayon po, pagkatapos po ng mga ilang buwan, tinanggal po ako bigla sa trabaho. So imagine mo, pinakaunang trabaho ko, pero tinanggal ako. So imagine yung pwedeng mangyari sa akin na discouragement, pwedeng mangyari sa akin na mga maiisip ko na negatibo o ano pa man, pwedeng maranasan ko dahil sa nangyari na yun na experience. At alam niyo po, kalooban ng Diyos na tanggalin ako sa pinakaunang trabaho ko. And patuloy pa din po ako sa pagsunod ko sa Panginoong Diyos kahit ganon. So patuloy pa rin ako nag-pray, patuloy pa rin every morning, every day, pray kay Lord. Tapos alam nyo, mas naging masigasig ako sa prayer meeting. Mas lalo ko na nakita na mas mag-pray ako kay Lord. Mas magiging masigasig ako sa paghahanda ko sa pamamagitan ng prayer. Kasi naniniwala ako na mayroong plano at pangitain ng Diyos sa buhay ko. At alam ninyo, dumating yung panahon na lahat po ng ipon ko naubos na. So nagbanding pa kami sa cell group, no?
banding, ganyan, bigay. Dahil mahal ko sila, mahal ko ang Lord. Yung kukonti na mayroon ako, binigay ko sa iba. At alam ninyo, naging masigasig ako sa paglilingkod ko kay Lord, sa conquest, sa pangitain ng Diyos. Napunta ako ng Jayans, dyan po sa Aguinaldo Highway, sa Imus, para magturo ng Word of God sa mga kabataan, sa mga estudyante. Kahit walang-wala na ako, pero susunod ako sa Diyos. Kahit wala na akong pera, sumusunod pa din ako sa Panginoong Diyos. So, hindi po naging madali. Hindi ko maunawa kung bakit pa nag-a-apply ako, bakit hindi ako nakatanggap. No, kasi wala akong trabaho, nga nag-pray ako kay Lord. Tapos, hindi ako nakatanggap sa mga ina-applyan ko. Pero alam niyo, after 7 months of prayer, paghihintay sa Panginoon, paghahanda sa pamamagitan ng panalangin, tumugon po ang Diyos. Binigyan ako ng panibagong trabaho. Ito po yung best na trabaho and company na galing sa Panginoong Diyos. So mas mataas po yung sweldo, mas madaming benepisyo, mas healthy environment, multinational company, napakaganda, may libreng pagkain, may libreng shuttle, may libreng damit, no? So napakagandang kumpanya, mas maganda ng sobra kaysa po sa unang trabaho ko, na natanggal po ako. So lahat ng pinag-pray ko sa bagong trabaho ko, binigay ni Lord. 8 o'clock yung simula, Lord, binigay niya. So ang ginawa ko lang lagi, pagsunod sa pamamagitan ng pananampalataya, obedience by faith, kahit di ko man maunawaan. So ating pong palakpakan ng Diyos sa Kanya pong katapatan. And last point po natin as we end, last point natin, submission and honor is our attitude. Ang pagpapasakop at paggalang ay ang ating saloobin. Sabi sa Romans 13 verse 1 to 2, sabi, let everyone be subject to the governing authorities. Basahin ko po yung Tagalog. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. Verse 2, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa tinakda ng Diyos at sa lipaparusahan. Wala ito sa slide. Pero yan po yung main words na kukunin ko. Let everyone be subject to the governing authorities. Ang pagpapasakop po ay, ito ay yung gamitin yung kalooban natin sa otoridad, pumuno, paggawa ng desisyon ng iba. So halimbawa po ng submission, pagpapasakop, para maunawaan po natin. Halimbawa sa government, sa government official, sumunod ka sa traffic law, o kaya magbayad ka ng tax kahit ayaw mo. O kaya halimbawa po, sa family, no, yung tayo po yung magpasakop sa ating magulang, tayo po yung magpasakop sa ating pong pastor, sa ating pong leader, sa ating pong mga elders sa church, no? Tayo po yung magpasakop sa government. Pangalawa, sabi diyan, honor, paggalang. Ito po ay attitude of the heart, kung paano natin tinitignan, tinatrato yung ibang tao. Nakikita silang nilikha sa larawan ng Diyos. So, yung bang ginagalang mo, halimbawa, yung mga tao sa gobyerno, yung family mo, magulang mo, pastors and leaders ng church, ginagalang mo sila, magalang kang nagasalita tungkol sa kanila, pinag-pray mo sila, at hindi ka sumasang-ayon sa mga, yung bang kahit na kung minsan, di mo pinagsang-ayunan yung kanilang mga patakaran. So, halimbawa po, sa church, no, yung bang halimbawa ng paggalang sa church, sa ating pong mga ka-churchmates, sa ating pong pastor, sa ating pong leaders, sa ating pong elders, yung dating mong leader na nagturo sa'yo sa Bible study group o cell group, igalang mo sila. Yung bang hindi ka magasalita ng anumang bagay na pwedeng makasira nila. Hindi ka nakikichismis, hindi ka naninirang puri ng ibang mga tao. Alam po ninyo, example sa Bible, si David and Saul. So, si David, ang kanya pong dating leader ay si King Saul. Pero alam niyo po, ginalang ni David si Haring Saulo, si King Saul, kahit na siya ay pinapapatay. So, sa atin po, no, ating pong igalang ang Diyos, ating pong mga magulang, pamilya, igalang po natin yung ating pong mga pastors, leaders,
churchmate, yung dating mong leader, yung dating nagtuturo sa ng Bible study group, igalang mo sila at igalang mo ang government officials. So yun po yung halimbawa. So meron na yung halimbawa po sa mga churches po ngayon. So meron pong mga Kristiyano na yung bang hindi maka-move forward, hindi makapagpatuloy kasi hindi sila ginalang ng dati nilang membro. And alam po ninyo mga kapatid, hindi po nalulugod ng Diyos kapag hindi tayo nagpapasakop at gumagalang sa ating pong mga authorities, sa ating pong Panginoon, sa ating pong magulang, leaders, pastors, dating leader mo sa church, at government officials. So, sa ating pong pagtapos, tayo po ini-invite ng Lord na ating pong simulan ang hakbang at patuloy na pag-uugali, prayer, para tayo makapaghanda sa tawag ng Diyos sa buhay po natin, individual at bilang church. No, mayroong mga panganib kapag wala tayong prayer. At yung paghahanda natin ay may 3 pundasyon. Prayer, number 1. Pangalawa, pagsunod sa pamamagitan ng pananampalataya. At pangatlo, yung ating pong pagpapasakop at paggalang. So invite ko po yung lahat na tayo po'y pumikit. Tayo po'y yumuko saglit. Sabi ng Lord sa Jeremiah 33, verse 3, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Hinihintay ka ng Diyos na lumapit sa Kanya in prayer at ang Diyos ay gustong magpahayag sa iyo, kausapin ka, bigyan ka ng pangitain, direksyon sa buhay mo at pagpapalain ka ng Panginoong Diyos. Let's pray. Aming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo pong harapan sa hapon po na ito, Panginoon. Amin po na lubusan na sinusuko sa inyo ang aming pong buhay. At Lord, amin pong tinatalaga yung buhay po namin na kami po ay maghahanda sa pangitain po ninyo sa buhay po namin. Una po sa panalangin, Lord God, ipahayag po ninyo inyo pong sarili po sa amin. Pangalawa, kami po ay susunod sa pamamagitan ng pananampalataya. At pangatlo, Panginoon, kami po ay magpasakop at yung aming pong paggalang sa inyo at sa mga tao po, Panginoong Diyos. We pray, Lord, bigyan niyo po ng pangitain ng bawat isa po sa amin. Aming pong mapangyari, matupad ang pangitain po ninyo sa buhay po namin. Salamat po, purihin ka. Ito aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ating pong palakpakan ng Diyos. Pinakamalakas sa palakpak para po sa ating pong Diyos. So magandang hapon po. So gaya ng binanggit ni Francis kanina yung last verse, no, yung call unto me and I will answer you. So yung pagtawag natin sa Lord para ipakita niya sa atin yung mga bagay na akala natin hindi nag-exist, no? So lahat ba tayo dito may natutunan? So i-apply natin siya this week. So ngayon naman po gusto ko pong malaman, base po sa ating record kanina, yung mga unang beses po natin nakasama sa worship, inaanyayahan ko po na tumayo para po ma-welcome natin. Sige po, wag po kayo mahiya. Yung unang beses po na nakasama sa Sons and Daughters Fellowship. Sige po, tayo po kayo. Siguro samahan sila tumayo ng mga nag-invite. Praise God. So kami pong lahat ay nagagalak na kayo po ay makasama po sa pagsambang ito, no? So manatili po kayo sa pagkakatayo. At sa mga kapatid po natin na nakasama po natin for how many times. So, purihin po ang Lord. So, this time naman po, i-invite ko po yung mga sa unang pagkakataon ay nakasama natin sa isang prayer of acceptance. Gusto ko po na this time, sa atin pong gagawing prayer or pananalangin sa Diyos, lahat po tayo, whether kayo ay unang beses nakadalo o hindi, hayaan po natin na tayo ay manatili sa atmosphere of prayer, no? Inaanyahan ko po yung bawat isa na tumungo. Manalangin po tayo. At sa mga first time po, yung mga unang beses, sabayin niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoong Jesus, inaamin ko po ang aking mga kasalanan at humihingi po ako ng iyong kapatawaran. Mangyaring pumasok po kayo sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Gawin mong ganap na kontrolin ang aking buhay
at tulungan akong lumakad sa iyong mga utos sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa pagliligtas sa akin at sa pagsagot sa aking panalangin. Amen. Aming Diyos, sa hapon pong ito, malugod po namin, Lord God, ipinakikilala sa iyong amin po mga kapatid na sa unang pagkakataon ay nakasama po namin sa pagsamba. Tunay nga po, O Diyos, na Ikaw yung Diyos na kung kami tatawag sa iyo na may pananampalataya, sasagutin mo kami. At bilang, Lord God, aming application, tumatawag po kami, Panginoon, sa iyo. Tanggapin mo po, Lord God, sa iyong kaharian ang amin po mga kapatid na nagitiwala, Lord God, na sa unang beses po ay nakarinig ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon, yung kanilang maging Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay at siyang masusunod, Lord God, sa lahat pa po, Lord God, ng araw ng kanilang buhay. Purihin ka po, aming Diyos. Ito po yung aming samot na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan pa, palakpakan po natin ang Lord sa buhay po ng ating mga kapatid at patuloy po namin kayong inaanayahan sa ginagawa po naming Sons and Daughters Fellowship sa araw po ng linggo. Purihin po ang Lord. Praise God. Sige po, muli nating malayang palakpakan ng ating Panginoon. Praise God. Nakaka-bless yung preaching today, no? It's just that prayer is so much more than just asking God. It's seeking, dwelling, and soaking in His love, grace, and presence, no? Kagaya nga nung nabanggit ni Kuya Francis, no? It's prayer is a first step towards God's plan. So sa pagkakataong pong ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na hawakan ang ating tithes and offering at inaanyayahan ko po ang ating tithes and offering ushers dito po sa unahan. And sabay-sabay po tayong mag-pray. Sige po, let's pray. Praise God. Our Heavenly Father, Panginoon, Lord, maraming salamat po, Father God, for your message that you have given us this afternoon sa pamamagitan po ng inyong lingkod, Panginoon. Thank you for blessing us with this word, O God, na talaga pong nagturo sa amin kung gaano kahalaga ang pananalangin, Panginoon. Lord, sa pagkakataong ito, bahagi po ng aming pagsamba ay ang aming pagbibigay po ng aming ikaputhandog, Panginoon. Hawak-hawak po namin ang aming tithes and offering na aming ibibigay out of our faith, out of our obedience to you, and with cheerful hearts, O God. Lord, we declare na kayo po yung aming Diyos that provide everything that we need, O God. Kayo po yung aming Diyos na kailanman hindi kami magkukulangin, Panginoon. And we can never outgive you, O God. Lord, sa hapong ito, I pray for all of us. I pray, declare blessing for each and everyone here na nandito po, even sa online, Panginoon, ng worship po sa hapong ito, O God. Lord, sa lahat po ng mga nagpipray for their ACADS, sa mga estudyante po, Panginoon, kabataan na nandito, bless them with wisdom, bless them with knowledge, bless them financially, O God. And we also pray, Father God, sa mga kapatid namin na nagtatrabaho or currently seeking for a job, O God. Bless them with wisdom, O God. Bless them with strength. Bless them, Father God, yung malinaw na vision, plano that comes from you, O God. And I pray, Father God, na magkaroon po ng yung provision ng kung may nagpe-pray, Father God, for promotion, salary increase, O God, yung healthy na working environment po, Panginoon, even sa mga nagpe-business o yung sa aming mga ina na nandito po, Panginoon, bless them with strength and love, O God. And above all, we are offering, Father God, honoring you with this wealth that comes from you. It is our small way of act, giving back to you what you have given us, O God. Salamat din po, Panginoon, for the food that you will provide us today, O God.